Meron po ako nabasa na magkaiba ang pakahulugan ng awa at habag. Sinasabing ang habag ay mas malalim sa awa. Sa atin pong pagbasa, kita natin na nang umalis ang mga alagad at si Jesus, nakita ng mata ng mga tao. At hindi nga lang nakita ng mata yung kanilang pag-alis, nalaman din nila kung saan sila pupunta. O, diba? Ito yung sinasabi natin na noong araw pa man, uso na talaga ang marites. Diba? Wala pang cellphone nun, wala pang teknolohiyang kagaya sa teknolohiya natin Pero ang bilis lumaganap Saan daw pupunta ang grupo ni Jesus? Saan sila pupuntang lugar? Saan sila dadaong? Ang bilis kumalat, diba? Kaya ang ginawa ng mga tao, nang malaman nila kung saan sila pupunta, ang mga alagad at ang ating Panginoon, ang ginawa nila, lakad-takbo sila. Alam niyo po yung Sea of Galilee, halos pabilog kasi, paoblong, di ba? Ang katulad po dyan sa ating kapanahonan ay yung Laguna de Bay. Ang Laguna de Bay ay napapalibutan ng 3 probinsya. Laguna, Rizal at Metro Manila, di ba? Maaring si Jesus ay narito sa Metro Manila. Ang utos niya sa kanyang mga alagad, pupunta tayo sa Binangonan, Rizal. Di ba? Yung mga tao, nung makita yun at malaman na ang mga alagad at si Jesus ay pupunta sa Binangonan, Rizal, yung mga taong iniwan nila sa Metro Manila, ang ginawa, lakad-takbo, papunta doon sa pretil ng Binangonan, Rizal. Kaya pagdaong ng bangka, yung mga taong iniwan nila Jesus doon sa Metro Manila ay nauna pang dumating sa kanilang pupuntahan. Bakit? Ang ginawa ng mga tao, lakad-takbo na binaybay yung dalampasigan papuntang Binangonan, pretil. Mga kapatid, tingnan po ninyo, imagine ninyo, yung mga tao, lakad-takbo, baka wala pang ang pahinga Imagine ninyo yung pagod, yung pawis, yung kanilang pangangatawan, maaaring mga lupaypay. Pinagsasadya talaga ang Panginoong Hesus ng mga panahon na yun Ano ba ang purpose? Ano bang layunin ni Hesus at ng mga alagad para sila'y pumunta doon? Di magpahinga ng konti. Ang nangyari, imbis na makapagpahinga sila ng konti, yung mga taong iniwan nila, yun yung taong sumalubong sa kanila. Pero ang tanong, nagalit ba ang Panginoon? Pinagsabihan ba sila? Nung walang iya kayo? Kaya nga kami umalis doon para makapagpahinga kami. Kaya nga namin iniwan kayo para makapagpahinga kami ng konti. Tapos ngayon, nauna pa kayo. Umuwi nga muna kayo. Magpahinga din kayo. Ganun ba ang ginawa ng Panginoon? Itinaboy ba niya ang mga taong umaasa, nagtitiwala, sumusunod sa Kanya? Hindi. Ano ang dumating kay Jesus? Nang makita niya yung mga tao, sabi ng verse 34, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Ano po ang dumating kay Jesus? Habag. Imbis na pagalitan, imbis na sermonan, imbis na pauwiin, imbis na sumbatan, habag ang dumating kay Jesus. Habag. Bakit hindi po natin binabanggit ang salitang awa? Kasi meron po ako nabasa na magkaiba ang pakahulugan ng awa at habag. Sinasabing ang habag ay mas malalim sa awa. Ang awa ay parang ganito, meron kang nakitang isang taong namumulot ng pagkain sa basurahan. Tapos kinain niya yung pagkain na nandoon sa basurahan. Awang-awa ka. Nakakaawa naman ang taong ito. Ang kanyang kinakain ay pagkain galing sa basurahan. Naawa ka doon sa kanyang sitwasyon, doon sa kanyang kalagayan, doon sa pagkain niya ng pagkain ng galing sa basurahan. Ngunit wala kang ginawa. Ang tawag doon ay awa. Kailan pumapasok yung habag? Ang habag ay pumapasok kapag nakita mo na ang taong ito, ang kanyang kinakain, ay pagkain na galing sa basurahan, pipigilan mong kainin yung pagkain na yon at papalitan mo ng tamang pagkain, malinis na pagkain, para hindi niya kainin yung pagkain galing sa basurahan. Yun yung habag.
Yung habag ay mas malalim sa awa. May gawa, may aksyon, may pagtulong, may paglingap. Yun yung habag. Ito yung dumating sa ating Panginoong Hesus. Habag ang kanyang dumating. Kaya nga sabi sa atin pong binasa, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. At alam naman natin na si Jesus, pagkatapos niyang magturo ng maraming bagay, siya ay nagpapagaling. May mga panahon at pagkakataon pa nga, nagpapakain pa siya eh. May mga panahon na ang mga alagad, inuudyokan na si Jesus eh. Guro, utusan mo na ang mga taong umuwi kasi gabi na. Didilim na. Wala silang matutulugan, wala silang matutuluyan dito. At wala tayong ipapakain sa ganyang karaming tao. Si Jesus ang pumipigil eh. Huwag niyo silang pauwiin. Baka sila'y magutom sa daan at mahimatay, mahilo. Ano ang sabi ng Panginoon? Tumpok-tumpukin niyo sila. Tig-50, tig-100. Tapos sumanap kayo ng tinapay at isda. O diba, nung sila'y makakita, tinaas ng Panginoon, pinadami yung tinapay at isda, at pinakain yung mga tao. Yun yung habag, yun yung mercy, yun yung pag-ibig ng ating Panginoon Yesus sa kanyang mga tagasunod, sa mga mananampalataya at sumasampalataya sa kanya. Thank you, God, for everything.